Kamusta mga bata? Ako si Teacher Ellie. Handa na ba kayo para sa panibagong kwento ko? Kung ganon, maupo na kayo at makinig ng mabuti. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin at bigyang kahulugan ang mga salita sa ating talasalitaan. Una, nagsindi ng kandila si tatay gamit ang palito ng posporo. Alam niyo ba kung ano ang palito ng posporo? Ang palito ng posporo ay tumutukoy sa maliit na kahoy na bahagi ng isang posporo. Pangalawa, nang umilaw ang kandila, nagsimula nang magsulat si tatay gamit ang kanyang pluma. Alam niyo ba kung ano ang pluma? Ang pluma ay tumutukoy sa panulat na gawa sa balahibo ng ibon, gaya ng ginagamit noong sinaunang panahon. Pangatlo, ginamit ni tatay ang brotsa para pinturahan ang dingding ng sala. Alam niyo ba kung ano ang brotsa? Ang brotsa ay maliit na patpat na kahoy na may nakakabit na bugkos ng balahibo sa dulo at ginagamit sa pagpipinta, paglilinis, at pagsusuklay ng balahibo. Ngayon na alam na natin ang mga salita at ang kahulugan nito, dumako na tayo sa pagkukwento. Pero bago ang lahat, may katanungan ako. Kayo ba ay may aso? Mahaba ba o maikli ang buntot nito? Aking kwentong babasahin, malalaman natin kung sino ang aso sa kwento at bakit siya malungkot. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Ang ating kwento ay pinamagatang Si Putot, kwento ni Mark Bigornia at iginuhit ni Charles Funk. Mahabang buntot ang pangarap ni Putot dahil maikli ang kanyang buntot. Inggit na inggit siya sa mahabang buntot ng iba at ikinakahiya naman ang buntot niya. Mas maikli pa sa palito ng posporo, madalas niyang himutok. Di tulad ng loro, sabi ni Putot, pwedeng pluma ang kanyang buntot. O di kaya ng pusa, ang buntot niya ay dangal ng kanyang amo. Ganoon din ang baboy, pansinin sa handaan ang kulot na buntot. Pati ang kabayo, pwedeng brotsa ng panot ang buntot. Mabuti pa ang baka, hikbi ni Putot. Pwedeng pamaypay ang mahabang buntot. Mahaba rin ang buntot ng kalabaw na panghagupit sa kutot langaw. Kahanga-hanga ang buntot ng matching, nagagawang baging pag naglalambitin. Bakit ka umiiyak, kaibigan? Tanong kay Putot nang nagdara ang bulate. Kasi malas ako, maikli ang buntot ko. Mabuti ka pa, mahaba ang buntot mo. Wah! Biglang iyak ng bulate. Bakit? Gulat na tanong ni Putot. Ano ba ang nangyari? Kasi ang kabuuan ko'y puro buntot, paliwanag ng bulate. Walang tainga, walang ilong, walang paa, kaya mas malas ako kaysa sa iyo. Hindi pala dapat ikaya ang kapansanan, sabi ni Putot, pagkat di ito ganap na kasawian. Maikli man ang buntot ko, buntot pa rin ang tawag dito. Nag-enjoy ba kayo sa kwento? Mabuti. Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan. Sino nga ulit ang bida sa kwento? Tama! At bakit malungkot ang ating bida? Magaling! Ngayon naman, subukan natin sugatan ng mga aktibidad. Ihanda natin ang lapis at papel
para sagutin ito. Handa na ba kayo? Para sa unang aktibidad, alamin natin kung kani-kaninong buntot ang nasa larawan. Isulat sa papel ang tamang sagot. Para sa pangalawang aktibidad, tulungan natin si Putot na makapunta sa kanyang pangarap na buntot. Sa huling aktibidad natin, kung ikaw si Putot, anong mararamdaman mo sa iyong kapansanan? Dapat ka bang malungkot o hindi? Isulat sa papel ang iyong sagot. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sa susunod ulit!